Good evening mga karabay. Mayroon naman tayo pala ditong ipapakitang or i-demo or pagaganahin natin dito sa Floyd Sim Circuit Simulator. Tatlong circuits ito. One at a time. Tatlong circuit. Ito ay ang security light controlled by 2 3-way and 1 single switch. Ito yun. At anong gamit dito or saan to gagamitin? Meron din tayong security light controlled by 4 3-way and 1 single switch. At sa mga mahilig naman or sa mga gun enthusiast naman na mahilig sa baril, sa mga shooting range, yung mga image na binabaril, no? Pinapatakbo palayo, tsaka palapit naman, pwede. Ito yung automatic and manual shooting range schematic diagram. Ginawa ko na to, ito ginawa ko na to dito sa amin, sa lugar namin, kasi may nag-request, kaibigan ko. At saka ito sa diagram na to, dalawa lang ang nilagay ko dito. Ang ginawa ko noon, 5 shooters, no? Pwede. At saka pwedeng pang competition din ito, dahil nakokontrol ito sa isang controller lang or sa isang tao. Pwede ito makontrol. Itong shooters from 5 or 1 to 5, pwede lang makontrol ang kanya-kanya nilang mga images or kanya-kanya nilang linya or area. Pwede. No, halimbawa 5 sila, pwede nila itong magawa. Pwede nilang mapalapit or mapalayo ang image na babarilin nila. Pwede nilang makontrol. Pero during competition, hindi na sila makaka-control dito, kasi ino-override ito ng itong circuit na to. So may isang tao lang magko-control para sa competition, halimbawa, no? Halimbawa pag naka-manual ito dito, itong lahat ng mga motors nakokontrol lang to sa isang tao, no? Sa main console. So mayroon tayong console dito or isang let's say console na kung saan nandoon yung mga control lahat, no? Itong main switch or main selector switch nandoon, yung stop start nandoon, yung selector switch 1 2 nandoon, main switch nandoon lahat. So ang magagawa lang ng mga shooters, halimbawa kung sila mismo ang kukontrol nito, makikita lang switch sa nila, sa gilid na portion. Ito lang forward and reverse na naka-jogging, no? By the way, hindi ko na nalagyan ng limit switch ito, pero actually mayroon talagang limit switch ito, dito nyo ilagay. Kasi halimbawa pag walang limit switch, masisira ang natin, ang mga mechanism dito. Kung halimbawa sumagad na, no? Sagad na, saka na-press nyo to, hindi nyo na bitawan ba agad, so masisira to. Kailangan may limit switch tayo dito. Hindi ko na lang nalagyan ba, lagyan lang natin sa next, sa AutoCAD. So ito ito yung manual or automatic and manual shooting range schematic diagram. Pagaganahin muna natin pala itong security lights controlled by 2 3-way and 1 single switch. Saan ba natin to gagamitin? Ito yung ginagamit pala sa mga gates, no? Sa mga guardhouses na mayroon silang mga main lights or may mga lights sila doon na particular nilalagay nila sa isang lugar talaga na gusto nilang may ilaw.
At itong ilaw pala dito, pwedeng nakokontrol, no? Nakokontrol to isa-isa. Kasi bawat ilaw may sariling switch. Ito nga yung 3-way. At mayroon ding main switch. Halimbawa sa may guardhouse, ito ilagay. No? Pwede. So, paano ba to? Paano ba magagamit ito? Tingnan natin. I-play natin. Start natin ha. So, ito. Pag halimbawa naka-off ang main switch doon sa may guardhouse, pwede makontrol ang light individually. O isa-isa. Pwede nila makontrol. Ma-on, pwede ma-off. Diba? Pwede ma-on, pwede ma-off. Pero, kung halimbawa, ang main guard or ang main switch ang inuunang guard doon sa guardhouse, iilaw ito. Itong ilaw na to. Iilaw ito na hindi na nakokontrol ng mga switches na ito. No? At hindi din na-off ng mga switches na ito, yung dalawang switch. Hindi na nila makokontrol ito. Once ma-on natin ang main switch, subukan natin. By the way, kung ulitin natin, kung naka-off ito, tingnan nyo ang effect. Ang resulta. Pwede ma-on. Pwede ma-on. Pwede ma-off. Pwede ma-off. Pero pag sinwitch on ito, main switch, iilaw ito, hindi matuturn off ng switch na ito. At saka hindi din tong ilaw na ito matuturn off ng switch na ito. Subukan natin. Yun. Subukan natin pindutin ang switch. Yun, laging naka-on. Laging naka-on. Diba? So, hindi na nila ma-turn off. By the way, nire-recommend ko pala ito. Sa next video natin, lalagyan ko to ng night switch or yung tinatawag natin na photo switch, para at least sa gabi iilaw, sa umaga off talaga kahit naka-turn on ang main switch. Okay? Next dito, pinaralil ko lang, dalawa lang dito. Ngayon, dinagdagan ko ng dalawang 3-way. So, nagiging security light controlled by 4 3-way and 1 single switch. Ganun pa din. Saan ba natin to gagamitin or ginagamit or paaring magagamit? Suggest ko lang dahil ginawa ko na to sa project ko noon. Gusto kasi ng may-ari na sa perimeter lights nila sa roof deck, no, sa roof deck nila, na gusto ng may-ari na pwede daw nilang ma-on or ma-off individually ang mga ilaw doon. At saka pwede ding pailawin lahat sa isang pindutan lang. No? And again, nire-recommend ko din to dahil nilagyan ko rin to ng photo seal. Para ang purpose talaga ng ilaw na to, panggabi lang. Okay? Lalagyan natin to, no, sa susunod natin na video. So, sabi ng may-ari, gusto ko isang pindutan lang ma-on lahat. At kung gusto rin namin na i-on or off isa-isa or makokontrol ng bawat isa, gusto rin namin ganyan. So, ginawa ko tong schematic diagram na to for that purpose, para sa gusto niya. Halimbawa, naka-off ang main switch, no? Main switch, naka-off. Halimbawa, nasa ground floor ito. Naka-off. Pwede nilang i-turn on or turn off ang bawat lights doon sa roof deck nila. Diba? Pwede isa-isa, no? Pero halimbawa naka-off ito lahat, no, off natin ito lahat. Gusto ng may-ari na pailawin lahat ng ilaw doon sa taas in isang pindutan lang. Itong gagawin natin. Ito turn on natin ang main switch. Yun, milaw lahat. Dagdagan lang natin to
hanggat gusto natin. Or, depende, no? Halimbawa, kung hanggang ilan ang na-allow ng Philippine Electrical Code na ilaw sa isang circuit. Doon tayo, no? Dagdagan natin to ng 6 pa. Pwede. No? 6 na ilaw pa. So, magiging 10 lahat. Pwede pa. Okay? Then, dito tayo sa shooting range naman, sa manual and automatic shooting range. Ito yun. Turn off na natin ito lahat. Okay. Dito tayo sa shooting range, i-explain ko lang to, no? Dalawa lang ginawa ko dito motor. Forward and reverse yan ang motor, ha? Kasi pwede mong papalayo yung image, pwede mo din palapit sa'yo kung ikaw ang shooter. Or, pwede ding i-override ito lahat at makokontrol lang sa isang tao during competition. So, isang pindutan lang dito, itong lahat ng motors magpo-forward or papalayo doon, at pwede ding palapit sa mga shooters. Okay? Ito yung main selector switch. Meron tayong main selector switch. Merong naka label doon na manual. Meron din naka label na automatic. Then dito din na nagko-control ng forward at reverse, meron tayong selector switch 1 na meron ding auto and manual na label. Selector switch 2 natin, meron ding manual and auto. At as I said, meron din tayong main switch, no? Main switch. Pero gagana lang tong mga kuha na to, mga controls na to, mga contacts na to, pag halimbawa ino-auto natin dito. Pag minamanual natin itong lahat ng controls na to, no, hindi na makokontrol ng mga shooter ito pag minamanual natin dito. Hindi na, no? Bakit? Wala na siyang supply, oh. Putol na dito. Kahit anong pindot mo dito, wala. Diba? Kahit i-automatic mo pa to dito, wala talaga, no? Walang kuryente. Walang papasok na kuryente. Kahit i-start mo pa to, wala talaga. Ngayon, pag i-auto muna natin. So, meaning, pag naka-auto, at naka-on din ang main auto, itong lahat na to, forward, reverse to, yung dalawang motor na yan, pwede na makontrol ng mga shooters. Okay? By the way, ang pinoprovide lang natin na control para sa mga shooters is only forward and reverse na jogging. So, naka-jog lang. Okay? Di ba, gusto nilang papalayo yung yung image, pipindutin lang tong reverse. Papalayo na yan. Tapos pag bitaw, stop. At meron din tayong limit switch. Kahit masagad pa nila doon, hindi masisira kasi naka-limit switch. Sa forward naman, jogging pa rin. Okay? Tsaka merong limit switch. Dito din sa motor number 2, forward and reverse din ang makokontrol lang ng shooter na naka-jogging. Naka-jog lahat, no? Okay? Forward, reverse, pwede lang makontrol. Kung naka-auto, ha? Okay, subukan natin. Naka-auto, naka-switch on din ang main auto switch. So, pindutin natin. Start. You know. Umilaw na. So, forward na. Papalapit na sa kanila yung image na binabaril nila, no? Bitaw. Okay. Saka gusto nilang bumaril uli, pipindutin tong reverse. Lalayo naman yung image, no, hanggang sa gusto nila. Okay. Then, baril. Bitaw. Patay. Sa shooter number 2 naman, pwede forward, papalapit sa kanila pagkatapos nila binaril tong image na to. Gusto nilang bumaril uli, banat,
reverse nila, papalayo na naman, tapos bitaw. Okay, pag during competition, dapat isang tao lang magko-control nito sa lahat ng motors na to. So, lagyan natin sa manual. Then, pindutin natin itong override na forward. So, ang lahat ng motors na to, halimbawa, 20 piraso to, pag pinundot mo itong forward override, lahat ng motors magpo-forward. As I said, sa competition na to ha. Sabay-sabay yung lahat. Walang mauna. No? Walang mauna, walang mahuli. Ganun ba yun? Sige, pindutin natin ha. Forward override. You know, dalawang motor. As I said, may limit switch dyan. Huwag kayong mag-alala kasi protected yan ng limit switch. Pero habang naka-forward, hindi mo marireverse ito. Of course. Kasi mayroon tayong mga interlocking, electrical interlocking. Dadaan ka muna ng stop bago mo i-reverse. Yun, papalayo naman lahat ng motors. Palayan, reverse 1, reverse 2, or motor 1, motor 2 na naka-reverse. Papalayo na ang mga images. Tapos, anong tawag kaya doon? May mga term dyan nila. Sa akin lang, ito lang ginamit ko kasi hindi ko alam. Image lang yung binabaril. Diba? May drawing doon, may drawing. Sa cartoon ba yan? Cartoon ba yun? Diba? Tapos, kiniklip nila. Lalayo yan. Lalapit. Ito yun. So, stop. Baril. Pagkatapos, titingnan kung nakatama ba bullseye. Tingnan natin. So, pipindutin yung forward. Ayun. Lalapit na yan hanggang doon sa malapit sa shooters area. Then, may limit switch, patay. Or, pwede mo rin dong i-stop. Okay? So, ganyan lang. Dagdagan natin to. Dalawang motor ba lang to eh. So, meaning, dalawang shooters lang to. Gawin natin 20 piraso, dagdagan natin ng 18 pa. Ang ganito. Okay? Kung gusto mong 10 piraso, dagdagan lang natin ng 8. Ba? Sa AutoCAD, papakita ko sa inyo kung ano yung diagram din, kung ganito din ba ang itsura ng AutoCAD natin. Okay guys, thank you for watching. Bye bye.